Batiin po natin yung mga katabi natin. Good morning! Amen! Purihin po ang Panginoon. Hallelujah! Meron na naman tayong panibagong araw, panibagong linggo na makakasamba. Actually, kanina nagsamba na po tayo sa pamamagitan ng awit. Ngayon naman po ay sasamba tayo sa pamamagitan naman po ng pakikinig ng salita ng Diyos. Pero bago yun, gusto po natin i-welcome yung ating pong mga first-timers. Nasaan na yung ating first time? Ayun, si ate. Ano pangalan niya, Nay? Yung taga-bagbag. Joylyn. Tsaka yung kanyang anak po na si Chain. Tama ko, Chain. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay nila. Sila po ay magnanay. Ayan, purihin po ang Panginoon. Dalangin po natin sa lahat po ng mga bago. Hindi lang po doon sa mga first-timers. Sa lahat po ng mga bago. Lalong-lalo na sa luma. Ayan. Manatili po tayo sa Panginoon. Amen. Amen. Ngayon na po yung araw at panahon na talaga pong ibigay po natin sa Diyos ang ating pong mga buhay. Ngayon po ay unang araw ng linggo ng July. Buwan na po ng July. Amen. So, nakalahati na po. Nasa kalahati na po tayo ng taong 2026. And every first Sunday of the month po ay nagkakandak po tayo ng communion. Amen po. So sa araw po na to ay very special. Every Sunday is special. Pero gusto ko pong pasalamatan yung ating mga kapatiran na si Belen at saka si Connie. Dahil po sa communion natin ngayon, gagamit na po tayo ng tunay na juice. Na, ano yun? Grape juice wine. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon! Yung dating pinagpe-pray lang po natin na dapat ganun po talaga yung ginagamit natin, ay eto na po. Meron na pong nag-bless sa atin para tayo po ay makagamit ng grape wine juice. Huwag po kayong mag-alala. That is 0% alcohol. Siyempre, bago yan bilhin, chinecheck po muna mabuti yan. So, next na pagpe-pray natin, yung talaga pong, how do you call that? Yung sa tinapay? No? O, yun. Oo, yun. Tinapay na walang levadura. Pero mas malapit po doon ay yung sky flakes. Kaya mas madalas po ginagamit po natin yung sky flakes. Okay po? At dahil first Sunday at meron po yata may kaarawan ngayon, July 1 si Cassie, apo po yan ni Nanay Penny. July 7 si Nanay Wilma. Yay! Amen! Parang malungkot naman yung birthday celebrant. Happy birthday po sa lahat ng magse-celebrate ng kanilang kaarawan. Sige po, manalangin na po tayo. Amen. Lord, maraming salamat po sa umaga na to. Ikaw po ang pinupuri namin dahil sa iyo kaya kami nandito. There is no other reason. Dahil sa iyo kaya kami nandito. Dahil sa iyo magpupuri kami. Sa kabila ng mga hindi magagandang bagay na nangyayari po sa amin, kami magpupuri sa iyo. Itataas namin ang pangalan mo. Ipagmamalaki ka pa rin namin dahil ikaw ay mabuti. Kahit kami hindi kami mabuti, ikaw ay mabuti, Panginoon. Ikaw ay makapangyarihan. Ikaw ay dakila. Ikaw ay banal. Kami ay hindi. Ikaw ay banal, O Diyos. Kaya salamat po sa araw na to. Patuloy kang maluwalhati sa bawat buhay ng naririto. Kilala mo ang lahat ng naririto, O Diyos. Patuloy na magpakilala ka sa bawat isa. Whether matagal na or hindi pa, Panginoon, magpakilala ka sa bawat isa. Holy Spirit, speak unto us. Be with us. You are our special guest. Walang special dito, Panginoon. Tanging ikaw lamang, O God. Wala kaming ibang itinataas dito. Tanging ikaw lamang, Panginoon. Wala kaming ibang gustong papurihan dito. Tanging ikaw lang, O God. Kaya nawa, O Diyos, sabi mo nga sa iyong salita sa Korinto, whether we eat or we drink, Lord, we give you glory, God. Nawa sa pamamagitan ng mga ginagawa namin simula pa kanina hanggang sa oras na to, makita mo yung mga puso namin, Panginoon, na naka-align. Tama sa iyo, Panginoon. Kung hindi man, O Diyos, turuan mo kami na ang mga puso namin na to ay mai-align sa iyo, O God. Salamat po. Salamat sa mga magdiriwang ng kanilang kaarawan.
Salamat sa buhay ni Cassie, Panginoon. Patuloy na lumaki ang bata na to na may banal na pagkatakot sa iyo. Walang anuman sakit karamdaman, even to na ay Wilma, O God. Bless her, Panginoon. Ano man ang kanyang dinadala, kuhanin mo po ito, pag-aanin mo yung pakiramdam niya, Panginoon. At patuloy, Lord God, maluwalhati ka sa buhay niya. And even sa lahat ng mga seniors namin na merong hindi magagandang pakiramdam, sa oras na to, we are praying for your healing touch, Lord God. There is nothing hard to you. There is nothing impossible to you, Lord God. That's why, Lord God, we trust you. Right at this moment, Panginoon, pinagtitiwalaan ka namin. Kasi ikaw ang Diyos na kayang-kayang tumupad sa kanyang mga pangako. Kaya salamat po. Purihin ka, dakilain ka. Ito pong aming dalangin sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen! Amen! Hallelujah! Katulad po ng sinabi ko nung nakaraan, di na po tayo dire-diretso na po tayo. Pagpapatuloy po natin yung ating pinag-aaralan nung nakaraang linggo na we understand sin. Amen po ba? Na kailangan maunawaan po natin yung kasalanan. Why? Because every day, yung personal sin na tinatawag po natin ay atin po nakocommit. Amen! Amen! Hallelujah! Purihin po ang Panginoon. Punta po tayo sa Roma 7:12, 13. Buksan niyo po ang inyong mga Bible sa Romans chapter 7, verses 12 to 13. Amen. Basahin po natin. Ang kautusan ay banal at ang bawat utos ay banal, matuwid at mabuti. Ibig bang sabihin ang mabuting bagay pa ang nagdulot sa akin ng kamatayan? Hindi. Ang kasalanan ang pumatay sa akin sa pamamagitan ng mabuti, sa pamamagitan ng utos. Sa gayon, napatunayan kung gaano kasama ang kasalanan. Amen. Purihin ka, O Diyos. Patuloy, Panginoon, na mangusap ka nga po sa bawat isa sa oras na to, maging sa akin na magsasalita, O God. This is your word, not mine. Kaya dalangin ko, Panginoon, ikaw yung marinig po nila sa mga salita na to. In Jesus' name, Amen. So sabi po rito sa ating main verse, actually buong chapter 7 po, na kung sisimulan po natin siya doon sa 12, hanggang Verse 25, yan po yung nilalaman ng ating pag-aaralan sa umaga na to. Pero sa ngayon, dun po muna tayo sa 12 and 13 ng Roma 7. Ang sabi po rito, ang kautusan ay banal at ang bawat utos ay banal. Of course, dahil ang nag-utos po sa atin ay banal. Amen? Kaya yung kautusan niya, banal, matuwid, at mabuti. Hindi po madali. So this is the title of our topic for today. It's not easy. Hindi po madali. Amen. Alin yung hindi madali? Marami pong bagay na hindi po madali para sa atin. Kahit po sabihin natin na tayo po ay mga Kristiyano na. Marami pong bagay na kailangan ipaglaban po natin, makipag-battle po tayo para magawa po natin kung anong nilalayon ng ating Diyos. It's hard. Mahirap po, sa totoo lang. It's hard, it's not easy for all of us to be good. Tama po ba? Hindi po madali yun. It's not easy to obey God. Kaya nga nahihirapan po tayo eh. Kaya masasabi natin, hindi pa 100% yung pagsunod po natin sa Diyos kasi nga po hindi siya madali. Mahirap po siya. Amen. It's hard to live spiritually. Mahirap po mabuhay ng spiritual o yung talagang ang Diyos lang yung iniisip mo. Ang gusto mo lang mabigyan ng kasiyahan ay ang Diyos. Ang gusto mo lang masunod palagi araw-araw sa buhay mo ay Diyos. Hindi po siya madali. Ang lahat po ng ito ay mahirap sa tao, kahit po sa ating mga Kristiyano na. It's not easy. Amen. Doon po sa Matthew 26:41, buksan po natin. Matthew chapter 26, verse 41.
Nakita niyo na po? Sabi po dito, magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit mahina ang laman. Ayan po. Ito po yung katotohanan kung bakit tayo po ay nahihirapan gawin ang mga bagay pagdating po sa usapin ng pagiging maka-Diyos, pagsunod sa Diyos, amen, pagiging mabuti. Gusto naman talaga lahat naman tayo. Wala naman sa atin dito na hindi natin ginugusto na tayo po ay maging mabuti. Wala naman dito na hindi ginugusto na maging mabait. Wala naman dito na hindi gusto yung pasaway siya. Wala naman po tama po ba? Lahat po tayo nagde-desire o ginugusto po natin na talagang tayo po ay makatugon sa Diyos, no? Makasunod sa Diyos, makasunod sa kanyang kautusan. Gusto nating maging mabuti, gusto nating maging karapat-dapat sa harapan ng ating Panginoong Jesus. Pero yung katotohanan po na sinasabi rito, kung bakit tayo nahihirapan, yung palagi nating sinasabi, the Spirit, the Spirit of God that is within us is willing, but the flesh is weak. Mahina po yung ating mga laman. Kadalasan po natatalo tayo ng ating mga laman, kaya naman nakakagawa po tayo talaga ng mga bagay na minsan ayaw mo naman itong gawin. Kung babasahin niyo po yung Roma 7, sabi ni Pablo dyan, ang nagagawa ko ay yung mga bagay na hindi ko gusto gawin. Yung gusto kong gawin na mabuti ay siya kong hindi nagagawa. Sabi po ni Pablo, kung babasahin niyo pa po yung mga following verses. Kaya nga siguro lumabas yung kantang, gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Bakit? Bakit po natin nasasabi yun? It is because of our flesh. And we all know, sa ating pong pag-aaral ng nakaraang linggo, dahil sa laman natin na to, by nature, we are sinners. Amen. Kalaban po natin ang ating laman. Sa usapin po na to, wala po yung demonyo kung hindi yung laman po natin ang ating kalaban. Amen? No? Sabi po ni Paul sa Romans 7:21 to 23, Romans chapter 7 verses 21 to 23. Maganda po basahin niyo po itong buong chapter na to. Ako po ay kumukuha na lamang dahil limitado po yung ating oras. Kumukuha na lamang po tayo ng mga verses na kasama sa ating pag-aaral. Ito ang natuklasan ko. Kapag ibig kong gumawa ng mabuti, sabi po ni Pablo, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Subalit, nararamdaman kong may ibang tuntunin sa mga bahagi ng aking katawan at ito'y salungat sa tuntunin ng aking isip. Dahil dito, ako'y naalipin ng kasalanang nananahan sa mga bahagi ng aking katawan. So nakita po natin to, si Pablo po ay katulad po natin. Tao. Amen. Katulad lang po natin si Pablo na tao. Kaya sinabi niya po ito, kung anong naranasan po natin ngayon, mga kapatid, ay naranasan din po ng mga apostol noon because we are all human beings. And by nature, we are sinners. But then again, these apostles, yung mga Kristiyano noon, they overcome. Napagtagumpayan po nila ito pong problema na ito. Ngayon naman po tayo naman ngayon ang nagnanais na ma-overcome po natin sa ating mga buhay, sa ating mga sarili, itong bagay po na ito. Sabi ni Pablo, natuklasan ko, kapag ibig kong gumawa ng mabuti, anong nagagawa niya? O anong nangyayari? Ang masama ay malapit sa akin. Napapansin niyo po ba, the more that you prayed for something, the more that you prayed for someone, mas parang lalong may nagsabi sa akin yan, pag po pinagpe-pray, lalong lumalala. Ano niyo yun?
Pag pinagpe-pray mo, totoo naman kasi, minsan pag pinagpe-pray, lalong hindi siya nagiging mabuti yung senaryo. The more na inilalapit mo siya sa Diyos. Eh di kung ganun pala, huwag nang mag-pray. Tama po ba yun? Huwag na tayo mag-pray. Eh lumalala naman pala eh. Huwag na lumapit sa Diyos. Tama? Pero hindi po eh. Ito na po yung battle natin. Kung gano'n ang sitwasyon na sinasabi natin, bakit pag pinagpe-pray ko, lalo siyang lumalayo? Lalong hindi nagiging maganda yung resulta. Lalong hindi nagiging maganda yung bunga. Or yung nakikita ko doon sa pinagpe-pray ko. The more na nilalapit ko sa Panginoon itong bagay na to, hindi ko nakikita yung pag pinagpe-pray ko. Naunawaan niyo po? Dito na po papasok yung battle ng laman natin. Sinong mas matibay? Amen. Ikaw na kumikilala sa Diyos o yung sitwasyon na pinapakita sa atin ng pagkakataon? O minsan, sinong mas matibay sa atin? Ikaw na kumikilala sa Diyos, ikaw na alam mo na makapangyarihan ng Diyos mo at Diyos ko, ikaw na alam mo na meron kang malaking Diyos, o yung demonyo. Yun na po yung battle. Sino susundin mo? Yung laman mo o yung nakikita mo? Or yung kaisipan na meron pong Diyos? Meron tayong Diyos. Kahit ito yung nakikita ko, kahit ganito yung nangyayari, magpe-pray pa rin ako. Kahit parang lumalala na siya, ilalapit ko pa rin siya sa Diyos. Sa palagay po ba natin, hindi tayo pakikinggan ng Diyos? Pag nakita po ng Diyos yung katapatan natin, pag nakita po ng Diyos yung pagtitiwala po natin sa Kanya, hindi po kaya tayo pakikinggan ng Diyos. Amen? So, kailangan mapagtagumpayan po natin yung battle natin na ito. Yung struggle natin na ito. Na the more na gusto mong gumawa ng mabuti, yung hindi mabuti yung nagagawa mo. Ngayong alam mo na ito, natuklasan mo na ito, katulad ni Pablo, ano na yung dapat po nating gawin? Yan. O, nalaman ko na. Mahina talaga tong laman ko. O, nalaman ko na. Makasalanan talaga ako by nature. But I have a God. Meron akong Diyos. Amen. No? So we have, kaya po it's not easy, but we have to fight every day. Kailangan po nakikipag-battle po tayo araw-araw. Alam niyo ba kung saan po tayo nakikipag-battle araw-araw? Doon sa mga basic na dapat ginagawa ng mga Kristiyano, kadalasan ito po yung battle natin. We are fighting every day in doing these things. Reading the Bible. Tama? Hirap na hirap ka. Magbasa ng Biblia. Actually, hindi naman sa hindi ka marunong magbasa. At hindi naman din talaga lahat dyan, hindi mo nauunawaan. Nauunawaan mo. Pero bakit tayo nahihirapan minsan magbasa ng Biblia? Kasi merong gusto yung laman natin. Amen? May gusto yung laman natin. Iba, yung gusto ng laman natin, hindi niya gusto magbasa ng Biblia. Lalo na yung mata natin. Ayaw niyan titingin sa Biblia. Baka parang nakikita pa lang yung Biblia, naaalibadbaran na. Di mo ba? Ito po mga sinasabi ko, these are practical things that is happening to all Christians and even to the people outside. Amen. Reading the Bible, di ba? We are fighting for that every day. Studying God's Word. Nakikipag-battle po tayo dyan eh. No? Napag-aralan ang salita ng Diyos. Bakit ba kailangan ko pong pag-aralan ang salita ng Diyos? Bakit ba kailangan alamin ko pa yan? Dahil po sa pamamagitan ng pag-aaral natin ng salita ng Diyos, nakikilala po natin unti-unti yung ating tunay na Diyos. Sa pamamagitan po ng pag-aaral at ng salita niya. That's why, but again, we are
still fighting for this every day? Mag-aaral ako? Hindi. Tama? Mag-aaral ba ako? Ay, hindi. Eh, teka, nasa level ano na ako eh. Yan. Minsan, ayaw nating maputol kung ano man yung mga bagay na ayaw nating maputol. We are also struggling and fighting to memorize scriptures. Amen? Nakikipag-battle po tayo to memorize the verse. Don't you know na hindi lang po pang bata yung pag-memorize ng verse? Sa pag-aaral po, hindi, labas po yung Bible. Ayon po sa pag-aaral, lalo na po sa mga umiidad na, let's say, no, yun po yung sinabi nila, sa mga umiidad na, para maiwasan yung mga sakit na Alzheimer's, yung, ano yung letter D? Dementia, kailangan aktibo ang utak ng tao. At ano, alam niyo ba kung anong recommendation po nila? Reading. Wala silang sinabing specific na basahin mo to, ito basahin mo. But you need to read. Magbasa ka para yung utak mo aktibo, maiiwasan, malaking factor daw. Hindi po ito galing sa akin. Pwede nyo siyang i-google. Malaking factor daw para maiwasan yung mga ganong uri ng sakit ay ang pagbabasa. Since magbabasa ka na rin lang, di basahin na natin yung Bible. Tama po ba? And then you can read other books. No? Other references. Yan. Yun po yung inaano natin. And then memorize. Kahit po sabihin mo, senior na ako, magme-memorize pa rin ako ng verse. Sige lang po. Dahil kahit na minsan sabi mo, naalilimutan ko eh. Talagang hindi kaya ng utak ko. Hindi, kaya mo. Minsan lang kailangan ng konting push, konting effort para magawa po natin. Amen. So, memorizing, devotion, nakikipag-battle din po tayo dyan. No? Na kung tayo ba'y magde-devotion, ano po yung devotion? Having quality time with the Lord. Just between you and God. Meron po ba tayo nun? Yun po yung sinasabi nating devotion. Ito po, hindi po ito devotion. Kasi pangkalahatan po ito eh. This is a corporate worship. Yung sinasabi nating devotion, ikaw lang at ang Diyos. It's either you're meditating the Word of God and then you're praying, speaking to the Lord. Basta yung oras na yun para sa Diyos. And that is devotion. Meron po ba tayo nun? Amen? Meditating. All of this, lahat po ng nabanggit ko, no? O kung meron pa po akong kulang, lahat po ng ito ay kaaway ng ating laman. At yun po ang totoo. Amen. Lahat po yan, yung mga sinabi po natin, ay kaaway ng ating laman. Kaya sabi ni Pablo, balik po tayo sa Romans 7, doon po tayo sa verses 24 to 25. Hindi naman po mahaba yung pag-aaralan po natin ngayon. Huwag po kayong mag-alala. Hanggang alauna lang po. Kahabang-habang ang kalagayan ko, sabi ni Pablo. Sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Ang sagot, nasa verse 25. Ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, salamat sa Kanya. And then sinabi niya lang uli po yung kalagayan niya, hindi niya binabawi yung verse 25. Sabi niya, ito ang kalagayan ko. Sa pamamagitan ng aking isip, sumusunod ako sa kautusan ng Diyos. Ngunit sa pamamagitan ng aking katawang makalaman, ako'y sumusunod sa tuntunin ng kasalanan. Kaya nga sinasabi natin palagi, kung gusto nating magbago, hindi po natin kaya by ourselves alone. Hindi talaga natin kaya sa sarili po natin. Kailangan po natin ng ating Panginoong Jesus. Sabi niya doon sa verse 25, sabi niya doon, una sa tanong niya, sino ang magliligtas sa akin sa katawan na to na nagdudulot sa akin ng kamatayan?
Sabi niya, ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, salamat sa Kanya. Amen. Sa atin din po, sino magliligtas sa atin sa ganitong kalagayan natin? Kahabag-habag din tayo, kalunos-lunos din po yung kalalagayan natin. Amen. Dahil sa puso mo, gusto mo naman yung sa Lord. Pero hindi yun nagagawa ng katawan natin. Tama po ba? Kaya nga may battle, may fighting. Nakikipaglaban po tayo araw-araw sa ating mga buhay. Silently, ito po yung battle natin. And then, paano tayo magtatagumpay? How are we going to overcome nitong pagkakataon na to, itong ganitong battle po natin? Through our Lord Jesus Christ. Not by ourselves alone. Amen. Kaya sinabi rin po sa Zechariah, not by might, nor by my power, but by the Spirit of God. Hindi talaga po natin kakayanin kung tayo lang. Kailangan po natin ng ating Panginoong Jesus. Gawin po natin, lagi naman din po itong sinasabi, inaaral po natin, maging sentro po ng buhay po natin ang salita ng Diyos. In short, si Jesus Christ. Make Him the center of your life. Make Jesus Christ the center of our lives. Siya po yung gawin nating sentro sa ating mga buhay. Amen. And through that, sa pamamagitan po nun, ng ating Panginoong Jesus, sa Kanyang tulong, sa Kanyang ginawa, dahil sa Kanya, again, wala yung picture natin, dahil sa Kanya, sa pamamagitan niya, magtatagumpay po tayo araw-araw. Amen. It's always a battle. Mag-church ba ako o hindi? Pupunta ba ako ng simbahan o hindi? Diba battle din po yan ng mga tao? No? Kahit po Kristiyano, minsan battle din po nila yan. Aaten ba ako o hindi? O nagiging battle po yan. So para makapanagumpay po tayo, si Jesus po ang gawin nating sentro ng ating mga buhay. Colossians 1. Punta po tayo sa Colossus. Colossians 1, 15 to 23. Medyo mahaba po yung babasahin natin. Ang kalikasan at gawain ni Kristo. Sabi po rito, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Nakita po natin to? Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siya may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga nagahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para kanino? Para sa Kanya. Siya ay una sa lahat at sa Kanya nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng iglesia na Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasya ng Diyos na ang Kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak. At inibig niya ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa Kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Verse 21, dati kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong kasamaan. Ngunit dahil sa kamatayan ni Kristo, ginawa niya kayong mga kaibigan upang makaharap sa Kanya ng walang kapintasan, banal at walang bati. Verse 23, subalit kailangan kayong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag bayaang mawala ang pag-asang dulot ng mabuting balita na inyong narinig. Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging tagapangaral ng mabuting balitang ito na ipinapahayag sa lahat ng tao. Nakita po natin to kung ano ba yung gawain ni Kristo
Napakamakapangyarihan po ng ating Panginoong Jesus. Amen. Lahat ng nilikha, ang sabi diyan, yung mga nasa langit, nasa lupa, lahat yan ay sa Kanya. Amen. At salamat kay Kristo dahil namatay siya sa krus, dahil doon sa ginawa niya, kaya po tayo ngayon ay hindi niya na tinuturing na kaaway niya dahil sa ating kasamaan, kung hindi kaibigan na. Pero wag po natin puputulin doon. Sabi sa verse 23, subalit kailangan kayong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag bayaang mawala ang pag-asang dulot ng mabuting balita na inyong narinig. Amen. Hindi po siya naputol doon sa verse 22, may sinabi pa siya doon sa verse 23. Huwag po nating hahayaan na tayo po ay manghina, manlupaypay dahil sa gusto na laman po natin. Kaya makipatuloy tayong makipag-battle sa laman po natin. Because what our flesh wants, kung ano gusto ng laman po natin, siya pong ikakabagsak po natin. Kung anong gusto ng laman po natin, siya pong ikakawasak po natin. Kung anong gusto ng laman po natin, siya pong ikasisira natin. Kung anong gusto ng laman natin, siya pong ikalalayo natin sa Diyos. Yan po ang katotohanan. Yan ang ginagawa ng laman. Amen. Meron pa rin po tayong mababasa in the New Testament kung paano ang Espiritu at saka yung laman. Sabi doon, magkalaban talaga yung dalawa na yan. Kahit kailan po hindi sila nagkasundo. Yung Espiritu at saka yung laman po natin. Kahit kailan hindi po yan magkakasundo. Pero dahil meron tayong Diyos, amen, magpatuloy po tayo, no, sa ating kapag-asahan na sa pagbabalik po ng ating Diyos, makasama po tayo sa kanyang mga kakaunin or how do you call that? Susunduin. Yan. Yung kanyang mga susunduin. Sabi nga, nagiging biruan po in a Christian world, mas gusto natin yung first trip kaysa last trip. Dahil yung last trip, bad trip na yon, baka hindi ka talaga umabot. Kahit na bad trip yon, baka hindi ka umabot. Na dahil napakahirap na po ng pagdadaanan yung mga nandun sa kalalagayan. Yung first trip po na sinasabi natin, yung po yung rapture. Bigla na lang mawawala yung mga katabi natin. Means isang araw magugulat tayo, wala na yung mga katabi natin o wala na yung mga kasambahay natin, ang maiiwan sa kanila ay damit. Kaya mas maganda, mawala na rin tayo. Diba? Mapasama tayo doon kaysa naman doon tayo sa last trip. No? May pag-asa pa po yun, kaya lang, very, very bad trip na po yun. Sobrang hirap, baka hindi makatagal ang tao. Amen. So, now let us be reminded always with these verses. Alalahanin po natin palagi itong mga pinag-aaralan po natin ngayon kung paano, although we are sinners by nature, may pag-asa. Amen. Although yung flesh natin, yung laman natin, gusto niya palagi ay kasamaan, kasalanan, makalaman, makamundo, pero may pag-asa. Meron tayong Diyos. Yun po yung malaking kaibahan ng mga mananampalataya sa hindi mananampalataya. Meron tayong Kristo. Meron tayong Diyos. Kung sasabihin mo, wala naman palang kaibahan sa mga tao sa mundo. Sa tingin mo, wala. Pero pagka ikaw talaga ay kumikilala sa Panginoong Diyos, sumasamba sa Panginoong Diyos, malaki po ang kaibahan. Kahit pa meron tayong mga problema, kahit nagdadaan po tayo sa mga ganitong struggle, ang laki ng kaibahan natin sa mga hindi pa kumikilala sa Diyos. Why? Because we have our God. Sila po, wala pa silang Diyos sa buhay nila. Meron pong Diyos, wala pa sa buhay nila. Gusto ko lang maging maliwanag yan. Hindi po nawawala ang Diyos.
Merong Diyos pero wala pa sa buhay ng mga tao. Amen. Ngayon, ikaw na meron ka ng Diyos sa buhay mo, kahit pa nag-i-struggle po tayo sa laman natin, let's just go on. Magpatuloy lamang po tayo. Bakit? Sino bang perfecto rito? Taas ang kamay. Wala naman, di ba? Dahil naman po akong nasa inyong harapan, nagkakamali po ako eh. Tama po? Pero, hindi naman excuse din yun para magkamali ka ng magkamali at magkasala ka ng magkasala. That is not an excuse. Dahil tayo po ay meron na ng Diyos. Alam mo na may battle ka, sino pipiliin mo? Ano pipiliin mo? Kaya yun po yung struggle natin. Pero ngayon, alam na natin, dapat ang pinipili natin ay yung gusto ng Espiritu ng Diyos na nasa atin. Amen. That is why we need to walk by faith, not by sight. Kasi marami po tayong makikita na ikababagsak po natin. Marami tayong makikita malalaman na ikasisira natin. Ikapanghihina po ng loob natin. Kung magbabase po tayo sa lahat ng nakikita at nalalaman po natin, baka sasabihin natin, nasaan ang Diyos? Baka isa rin tayo sa magsasabi, kung meron talagang Diyos, bakit napakasama ng paligid? Bakit ganito na yung nangyayari sa kapaligiran natin? Bakit ganito nangyayari sa bansang Pilipinas? Bakit yung mga kabataan sumasama ng gusto? Nasaan ang Diyos? Baka isa na rin po tayo sa magsasabi ng gano'n. Amen. But always remember, hindi po natutulog ang Diyos. Buhay na buhay ang Diyos. At alam na alam po ng Diyos kung ano ang nangyayari sa bansang Pilipinas, kung ano nangyayari sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao. At alam ng Diyos kung ano nangyayari sa iyo at sa akin. Amen. Kaya wag po natin iisipin na parang wala namang Diyos sa ganitong kaganapan sa paligid natin, sa buhay natin. Kung talagang merong Diyos, bakit ba't pa rin ako ng problema? Bakit hindi nauubos ang problema ko? Bakit nalulunod pa rin ako sa bigat ng buhay? Bakit ganito pa rin ang buhay namin kung mayroong Diyos? Again, hindi mo papaniwalaan kung anong nakikita at nararanasan mo. Kung meron ka talagang Diyos, you will fight. Hindi ka susuko. Tama mo ba? Makikipaglaban ka. Sa kabila ng nahihirapan ako, I will go on. I will still pray. Sa kabila ng nahihirapan ako, abala ako, ang dami kong ginagawa, napapagod ako araw-araw. Magbabasa pa rin ako ng Biblia ko. Amen! Sa kabila ng maraming sa kabila, sasamba pa rin ako. That is, or that must be, the heart and the mindsetting of a true Christian. Nakipag-battle ka, nanalo ka. Dahil kahit pagod ka, nakapagbasa ka. Kahit pagod ka, nakapanalangin ka. Nakapag-devotion ka. Nagawa mo pa rin kung anong dapat gawin ng isang Kristiyano. Amen. Galatians 2:20, Galatia 2:20. Sabi po rito, Galatians chapter 2 verse 20, sabi po rito ng salita ng Diyos, at kung ako may buhay, sabi ni Pablo, at kung ako may buhay, hindi na ako ang nabubuhay, sino na raw po? Kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nasa daigdig, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umiibig sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. Ang ganda, no po? Hindi na ako nabubuhay.
Kung ako'y buhay ngayon, hindi na ako ang nabubuhay. Kung hindi, dahil kay Kristo na. Amen. Ulitin nga natin, at kung ako may buhay, hindi na ako ang nabubuhay, kung hindi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Tayong lahat buhay pa. Amen. At kung tayo may buhay, hindi na tayo ang nabubuhay, kung hindi, si Kristo na po. Amen. Si Kristo na yung nabubuhay sa atin. At dahil si Kristo na yung nabubuhay sa atin, makakapanagumpay po tayo sa battle natin araw-araw patungkol po sa ating laman. Magtatagumpay po tayo. We will overcome. Amen. Sabihin mo, kalabitin mo yung katabi mo, kahit inaantok ka. Pag nakipaglaban ka, magtatagumpay ka. Amen? Amen. Kasi pag tulog po kayo, wala kayong maririnig. Pag nakatulog ka, hindi ka nakipag-battle. Tama? Nakatulog ka eh. Walang battle na naganap. No? Pero kung kahit na, pastora, ano ba yung sinasabi? Siya pa rin pilit ng mata mo. Yan. Nakikipag-battle ka just to hear the word. Hear the word of God and not to hear me. There is a big difference of hearing the word of God and not hearing me. Naiintindihan niyo po? Amen? Because I am just reading most of the time, I am just reading the word of God and relaying it to you. Walang iba siyang nilalaman. And then the other examples are more practical examples. Ano yung practical? Kung ano talaga yung nagaganap sa buhay natin araw-araw. Tama mo ba? Walang extra something doon. Kung ano nangyayari sa buhay natin araw-araw. Yun po yung ginagawa nating halimbawa. Dahil yan yung totoo. At ito ay totoo. Nakikipag-battle tayo. We are struggling in our flesh. No? Yes, ngayon, sinasabi sa atin ngayon, kung ako may buhay, hindi na ako ang nabubuhay, kung hindi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nasa daigdig, hopefully masabi rin talaga natin to sa ating mga sarili. At habang ako'y nasa daigdig, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na si Kristo. Nililinaw ko lang yung anak ng Diyos na, ano raw po, umibig sa akin at ano pang ginawa ni Kristo bukod sa inibig tayo? Nag-alay ng kanyang buhay para kanino? Para sa atin. Ikaw at ako ay pinag-alayan ng Diyos ng kanyang buhay. Amen. Again, it is not easy. Hindi po madali yung nangyayari sa atin araw-araw, pero kailangan po natin lumaban. Why? Our Lord Jesus Christ is worth fighting for. Narinig niyo na yun? May 500 kayo? Di may 500. Nakasulat pa ba yun sa 500? The Filipino is worth dying for. Diba? Opo, opo. Maganda yun. Maganda yun. The Filipino is worth dying for. Bilang makabansa po tayo, mamamayan po tayo ng bansang Pilipinas. Gawin po natin siya dito sa spiritual na buhay natin. If the Filipino people is worth dying for, is Jesus Christ not worth fighting for? Amen? Di po ba? No? Mas lalo na dapat at karapat-dapat na makipag-battle ka man, at least ang binabattle mo, pinaglalaban mo, actually, hindi naman si Lord talaga yung pinaglalaban mo, yung sarili mo eh. Para sa Diyos eh. Tama po ba? Na magawa mo ang mga bagay na to dahil gusto natin na nakaalay ng buhay natin. Gusto natin kung anong plano ng Diyos, kung anong nilalayan ng Diyos sa buhay natin, siyang mapangyari.
That's why we are struggling because of our flesh. But then, we have to fight for it. Kalabanin po natin yung gusto ng ating laman. Amen! Minsan, tinatamad kang tumayo para manalangin. Paano ka makikipaglaban? Kahit tinatamad ka dahil pagod ka, tumayo ka pa rin o umupo ka and then pray. Why? Because our Lord Jesus Christ is worth fighting for. Amen. Tanungin yung katabi mo, kaya mo ba? Kasi, kahit gusto po nung katabi nyo, kung ikaw naman yung magdidesisyon na ayaw mo, wala talaga. Tama? Pag hindi mo rin naman dinesire, kahit gustong-gusto ng kapamilya mo na nasa Lord ka, eh ikaw naman lang talagang, at the end of the day, ang magdidesisyon sa mga sarili po natin ay tayo talaga. And in our lives, we always have choices, two choices. Dalawa lang palagi. Yes or no, good or bad, God and the devil. Tama po? Laging dalawa lang yan. So tayo po yung magdidesisyon which is which. Who is who? Kung palagi natin pinananagumpay sa sarili natin at lagi natin sasabihin, wala talaga, tao lang ako eh. Tao naman talaga po tayong lahat. Uulitin ko, kailan ka ba naging unggoy? Tama ba? Simula't simula, tao na tayo eh. Hindi natin laging sabihin, wala, tao lang ako eh. Tao tayo talaga. At ang pagkakalikha po sa atin ng Diyos ay napaka-espesyal. Sa lahat po ng nilalang ng Diyos, ang tao ang pinaka-espesyal sa kanyang nilikha. Pinaka-espesyal at pinakamaganda sa lahat ng nilikha ng Diyos. Kaya tingnan niyo yung katabi niyo. Di ba ang ganda? Ba't tayo niyo silang tignan? Kung di maganda, pogi. Siyempre. Sa King James Version po, if you're going to read Genesis, every time na natatapos siya sa creation niya, sinasabi ng Diyos, it was good. That's why you are good. When God created you, hindi niya sinabing, gawin ko ng panguto si Emma. Wala namang ganun. Amen ba? Gawin ko nga maliit to si Jenny. Kung maliit ka kasi yun yung pinlano ng Diyos sa'yo. Yun yung nakadesign ng God sa'yo. Kung mataas ka, wala na talagang ano doon. Yung iba sinasabi, kasi kumain siya ng ano ba yun? Star margarine, di ba, no? Dati kain ako ng kain ng star margarine eh. Wala naman, ganito pa rin. No po. Kung yun yung binigay ng Diyos, dinisign ng God, yun na po talaga yun eh. Di ba sabi nga sa Bible, nasa sinapupunan pa lang tayo ng ating ina, alam niya na. Alam niya na lahat kung ano magiging features natin, nakadesign na sa Kanya yan. At hindi gumawa ang Diyos ng not so good. Amen. Kasi sabi sa Genesis, at tayo ay ginawa ng Diyos ayon sa Kanyang wais. Sa ibang version po, ayon sa imahe ng Diyos. And our God is beautiful. Not in the physical features, amen? Hindi po dun sa mga physical features or attributes because our God is a spirit. Kaya nga doon kanina sa Colossus, nabasa natin, kahit wala pang nakakita sa Diyos. Amen. So mga kapatid, we have to fight for our spiritual life to grow and to mature more and more. Kung sa tingin mo matured ka na ngayon, praise God. Meron pa yang ilalabas.
Kung sa tingin mo nag-grow ka na ngayon, praise God, meron ka pang ilalaki. Hindi yung tangkad. Kung hindi, spiritual. Amen? And we have to fight every day because we are soldiers of Christ. Kaya lagi tayo nakikipag-battle. Tayo po ay mga sundalo ni Kristo. At bilang mga sundalo ni Kristo, hindi po tayo iniiwan ng ating commanders. Siya ba yung pinakamataas? Commander-in-chief? Tama ba ako? Sa sundalo? Hindi tayo iniiwan ng commander-in-chief natin. Tingnan niyo po, Mateo 28:20. Nasa Hebrew din yan, hindi na natin pupuntahan. Doon na lang sa Matthew 28. Verse 20. Nakita niyo na po? Opo, chapter 28, verse 20. Sabi po rito, ito po yung Great Commission natin. Doon na lang po tayo sa 20. At turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, doon po tayo sa last sentence na tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Bakit niya po ito sinabi? Babasahin niyo po yung sa taas. Diba yan yung ating Great Commission? Yan yung pinapagawa sa atin ng Diyos. Amen po ba? Kung may pinapagawa man po ang Diyos sa atin, anong pangako niya? Ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. In Hebrew, sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Kung may pinapagawa, sinusunod tayo sa kautusan ng Diyos, hindi po tayo pinababayaan ng Diyos mag-isa sa battle na ito. Amen! Hallelujah! Kaya do not fear, sabi niya, for I am with you. In Isaiah, do not fear, for I am your God. Sinabi niya rin doon, I will never leave you, nor forsake you. Amen. Soldiers of Christ. Onward. Christian. Soldiers. Sundalo po tayo ni Kristo. At ang mga sundalo, laging, kala ko tulog, laging handa. Amen. At ang mga sundalo, lagi po, I remember Pastor Ray once told us, di ba? Kasi naging sundalo ba si Pastor? Kahit natutulog sila, ang katabi nila ay yung kanilang weapon, yung kanilang baril. Yes. Kasi anytime, any moment, pag kinakailangan, kailangan nila yung kanilang sandata. Ganon po sila tinrain. Ganon sila inihanda sa battle, sa pakikipaglaban. Ganon din po ang Diyos natin. Ganon niya po tayo tinuturuan. Ganon po tayo tinitrain ng ating Diyos. No? Kaya kung may battle man po tayo bilang mga sundalo ni Kristo, okay lang as long as we are fighting. Amen. We are fighting because we know we will win. Alam po natin mananalo tayo. Why? Kasama natin ang Diyos. Amen. At sabi niya po, palagi ko kayong kasama sa parada ng tagumpay. Kaya wala po tayong talo. Basta, lumalaban. Wag niyong kaya ano yan Walang talo, basta lumalaban. Amen? We have to fight because we are soldiers of our Lord Jesus Christ. That's why fight, mga kapatid. Fight to pray. Makipaglaban po tayo para makapanalangin po tayo. Kailangan po ng mga mananalangin sa paligid po natin, sa bansa po natin ngayon. No? Kailangan po ng mga prayer warriors. And who are the warriors? Tayo.
Amen. Our nation needs prayer warriors. Kasi ang battle nga natin hindi sa laman. So, yung spiritual word, spiritual learn, meron po talagang nagaganap na battle. So, we need to pray. Sabi sa Romans 8:26, last verse na po natin to, Roma 8:26. Then after po nito, magkakaroon na po tayo ng communion. Romans chapter 8 verse 26. Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin sa paraang di magagawa ng pananalita. Amen. Sino nagtuturo din sa atin? Kita nyo? Kahit sa prayer, di tayo pinababayaan ng Diyos. Ninenervyos ka, na-assign ka dito, ninenervyosin ka po talaga. Hindi po ako nananakot, sinasabi ko lang uli yung katotohanan. Alam mo naman sabihin ko sa inyo, alam niyo po pag tumayo kayo dito, okay lang. Sasabihin niyo pa sa akin, sinungaling po ako. At totoong nagsisinungaling ako kung gano'n ang sasabihin ko sa inyo, na lahat ng tumatayo rito hindi ninenervyos. Ninenervyos po, meron po talagang kaba. Meron po talagang takot. Pero sabi dito sa Roma 8:26, ang Espiritu ng Diyos ang siyang tutulong sa atin para tayo makapanalangin. Amen! Kaya huwag po tayong matakot. No? Marami. Yung mga binanggit ko kanina, let us fight for it every day. This is everyday struggle. Let us fight for it. Though it's not easy. Again, hindi po siya madali. It is not easy, but we have to fight because we are not alone. Hindi po tayo nag-iisa sa ating pong pakikipaglaban sa ating laman. Amen. Purihin po ang Diyos. Dalangin ko po ay meron po tayong mga natutuhan. At mamaya sigurado meron na po tayong struggle niyan. Fight for it. Our Lord Jesus Christ is worth fighting for. Kasi tayo po, pinaglaban na ng Diyos eh. Amen? Ginawa niya na po lahat. Kumbaga, kung ano man yung, wala na siyang kailangan gawin. Ang God po natin, wala na siyang kailangan gawin. Pero ganun pa man, hindi niya po tayo pinababayaang mag-isa. He is always with us. Kaya tayo po ay lagi rin nating gustuhin na sa piling din tayo ng ating Diyos. Fight for everything. Fight to pray. Fight to meditate the Word. Fight to read the Bible, your Bible every day. Fight to go to church. Amen? Kung merong mga hadlang, nababalan ka, bakit hindi ka nakakapunta ng iglesia, bakit ka nahuhuli, fight for it. Tutulungan tayo ng Diyos. Amen? Tayo po'y manalangin. At magkakaroon na po tayo ng ating pag-communion. No? And let us ask God to evaluate ourselves. Let us ask God to examine ourselves. No? Dahil siya lang naman po talaga yung nakakakilala sa atin, nakakaalam po ng laman, ng puso at isip natin sa oras na to. Let's talk to our God right now. Ito po yung gawin nating panalangin sa Kanya. Makipag-usap po tayo sa ating Diyos. Again, mahirap po yung battle natin araw-araw. Mahirap yung ginagawa ng laman natin sa atin. Pero tingin po natin sa Diyos. Na tayo po ay Kanyang samahan araw-araw. Nang sa ganon, itong laban natin na to, palagi po tayong managumpay. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, sa umaga na to. Nagpapasalamat po kami sa iyo. Totoo, God, we are struggling every day. Not almost every day, but every day. Yung katotohanan na araw-araw may struggle kami. We are fighting for ourselves, for our flesh, Panginoon. Dahil yung gusto ng laman namin ay hindi yung gusto ng Espiritu na nananahan po sa amin.
Kaya Lord, sa oras na to, gawin niyo po kaming malakas. Gawin niyo po kaming matatag. Katulad ng sinasabi mo at pangako mo, hindi mo kami iiwan sa laban na to. Hindi mo kami pababayaang mag-isa, O Diyos. Kasama ka namin every time that we fight, Lord God. Kasi sinasamahan mo kami at pagtatagumpayin mo kami, Panginoon. That's why we are praying, Lord God, every day. Makabasa kami ng Biblia, makapanalangin kami, makapag-meditate kami, makapag-aral kami ng salita mo. Dahil gusto ka pa namin makilala ng lubos-lubos bilang aming Diyos, Hari, tagapagligtas, na ikaw na si Kristo na namatay sa krus. Gusto ka pa namin makilala more and more, God. More and more. We want to know you more and more, God. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. At gusto rin namin, Panginoon, na lumago kami. Dahil yun ang gusto mo. Lumago kami sa spiritualidad po namin. O Diyos, tulungan mo kami araw-araw. Holy Spirit, gabayan mo kami at palagi nawa sa aming kaisipan, even in our mind, Lord, managumpay pa rin kung ano ang nilalayo ng banal na Espiritu kaysa sa gusto ng aming laman. Purihin ka rin, O God, sa aming pong gagawing communion sa umaga na to. Examine ourselves, Lord. And to be honest, we are not worthy. Wala pong karapat-dapat sa iyo sapagkat ika'y banal. Ikaw ay puro. Ikaw ay makapangyarihan. Pero dahil doon sa krus ng Kalbaryo, doon sa ginawa ko, na kung saan, Lord God, pinagpalit mo yung kalagayan mo para sa amin. Ikaw na nagtamo o napabilang na makasalanan para kami mapabilang na matuwid. Salamat po. Napakalaki ng pag-ibig mo sa amin. Hindi po namin kayang tumbasan yun, God. But we pray, Lord God, at least, Lord God, we have this love for you. Kung maliit pa lang yung love namin sa iyo ngayon, make it bigger every day. Make it bigger and bigger and bigger, Lord God. Because your greatest commandment is to love you with all our heart, to love you with all our soul, to love you with all our mind, and to love you with all our strength. Bless this communion element as we partake this, Lord God. Ano bang meron sa mga laman namin sa oras na to, sa mga katawang laman namin sa oras na to na hindi kaaya-aya kalugod-lugod sa iyo, papalisin mo. Papalisin mo. Aalisin mo. Kaya salamat po, Lord Diyos. Hallelujah. Manatili po tayo sa presensya ng pananalangin habang hinihintay po natin ito pong ating mga communion elements. Hallelujah. Kung meron na po lahat, taas po natin ang ating tinapay. Hallelujah. At tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat. Salamat sa iyong mga salita sa araw na to. Salamat, O Diyos. Palagi kang nangungusap. Higit sa lahat, salamat, Lord. Pinili mo kami. Tinawag mo kami. Inibig mo kami sa kabila ng wala naman pong talagang kaibig-ibig sa amin. Pero salamat po. Ginawa mo nga kaming espesyal. Nung kami likhain mo, Panginoon. We are special, Lord God, in your sight. Thank you, God, for your amazing love. Nawa, O Diyos, after naming marinig at malaman ang mga salita mo sa umaga na ito, may we learn how to fight. May we learn how to be brave. May we learn how to be strong.
Because just like what Paul said in his word, Philippians 4:13, I can do all things through Christ Jesus, which strengtheneth me. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Dahil sa'yo, mananagumpay ako. Dahil sa'yo, mananagumpay kami sa araw-araw po namin bago. Kainin po natin. Gayon din, God, ang katas ng ubas na to. Salamat po. This illustration, pure and very clean blood compared to us. Pero salamat. Dahil sa dugo mo, malinis kami ngayon sa iyong banal na harapan. Salamat sa walang sawang pag-unawa. Salamat sa walang sawang pagbibigay mo sa amin ng more chances, more time, more opportunities, Lord God, para lumapit kami sa iyo. Thank you, God. We just want to say thank you for this day. Inumin po natin. Amen.